Castor po ang pangalan ko, Sir Neb. At ako ay magbabahagi ng kwentong kababalaghan na ako mismo ang nakaranas. May lugawan ng Tia Ason ko noong bata pa ako. Sa harap lang ng bahay nila sila nagtitinda. Para makapasok sa bahay ay daraan sa loob ng lugawan. Noong bata pa ako ay doon ako sa kanila nag-aalmusal bago pumasok sa eskwela. Ang biyenan ni Tia Ason na si Lola Elma ay ayaw na ayaw sa kanya. Pero noong nagkasakit ito ay kinatiya naman nakituloy para may mag-aalaga sa kanya. Masama pa rin ang ugali ni Lola Elma sa tiya. Kahit magkasama na sila. Sinisiraan pa nga raw ni Lola ang paninda ni tiya. Kaya madalas pa rin silang mag-away. Hanggang sa tuluyang ginupo ng karamdaman si Lola Elma ay galit siya kay tiya. Ang matindi pa ay wala na nga siya sa mundo ng mga buhay ay desidido pa rin siyang sirain ang negosyo ni tita. Nagmumulto si Lola Elma sa lugawan. Ako mismo ay saksing buhay sa panggugulo ng espiritu ni Lola. Kumukuha ako ng toppings ng lugaw. Pagtaas ng tingin ko sa salamin na nasa harapan ng mesang kainan ay si Lola Elma ang nakita kong nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa akin. Natulala ako sa takot at parang hindi pa nakontento si Lola Elma ay dahan-dahan pa siyang lumabas sa salamin nang nakaturo sa akin. Napaiyak na lang ako. Nakita ako ng tindera ni Natia at tinanong ako kung bakit ako umiiyak. Hindi pa rin ako makasagot kaya inakay na lang niya ako papasok sa bahay ng mga tiya. Kinuwento ko sa tiya ang nakita ko kaya galit na galit siya. Yun pala ay hindi lang sa akin nagpakita si Lola Elma. May ilang tindera at customer na rin pala na nakakita sa galit na kaluluwa nito. Minsan daw ay bumubungad ang mukha nito pagbukas ng kaldero ng mainit na lugaw. Nagugulat yung mga tauhan niya kaya napapaso o kaya ay nababagsak ang takip ng kaldero. Ang ilang customer naman ay nakikita raw na dinuduraan ni Lola Elma ang lugaw. Kaya nagrereklamo. Pero kapag nalaman na multo ang matanda na sinasabi nila, ay lalong hindi kumakain sa lugawan. Pinabless ng mga tiya ang bahay at lugawan para mapaalis si Lola Elma. Natahimik naman ang lugawan. Pero ayon sa ilang albularyo ay nasa paligid pa rin ang kaluluwa ni Lola Elma. Pero hindi na lang makapasok sa paligid ng lugawan at bahay. Hinihintay daw yata nitong mamatay si Tia Ason at sa kabilang buhay sila maghaharap. 68 na si Tia Ason, Sir Neb, at malakas pa rin kahit na sarado na yung lugawan. Mukhang matagal-tagal pa yata ang ipaghihintay ni Lola Elma. Nag-book kami ng hotel na malapit sa Tokyo Disneyland kasi Disneyland naman talaga ang pinunta namin sa Japan. Noong unang gabi namin sa hotel ay okay naman. Walang negative feeling o vibes kaya nagbibiroan pa kami ng kapatid ko tungkol sa violence ng mga multo sa Japan. Sinaway kami ni Mama. Sabay sabi na be careful what you wish for. Putik. Totoo nga, Sir Neb. Kasi sa ikalawang gabi namin sa hotel, doon na kami nakaramdam. Namasyal kami the whole day, kaya pagod na pagod kaming lahat pagbalik sa hotel. Pero kahit pagod kami, hindi makakalimutan ni Mama na magnovena tuwing 6 PM. Past 9 na kami nakauwi, pero pinush pa rin niya na magnovena. Nagulat si Mama kasi habang nasa kalagitnaan siya ng pagdarasal, bigla raw parang may humila sa magkabila niyang braso. Kaya nag-snap yung hawak niyang rosaryo. Medyo napasigaw ng konti si Mama. Kaya napatingin kami ng kapatid ko at ni Papa sa kanya. At nagulat din kami kasi narinig pa namin na naglalaglagan yung mga beads. Tulala lang kami kay Mama habang naghihintay ng explanation. Kaso sabi niya lang, hindi raw niya alam kung anong nangyari. Basta parang may humila raw sa mga braso niya. Alam namin na bad omen yung pagkapatid ng rosaryo.
Pero si Papa, dinismiss lang yung obvious na nervyos namin. Sabay sabi na pagod na nga kami, kaya matulog na kami. That night hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa kakaisip tungkol sa rosaryo na naputol. Nakahiga ako pero nakatitig lang sa kisame. Tapos bigla na lang parang may sumilip na mukha sa akin. Biglang lumapit tapos mabilis din na nawala. Napabangon agad ako at nagpalinga-linga. Then nakita ko yung kapatid ko na katabi ko. Gising din pala at nakatingin sa akin. Tinanong ko siya kung nakita ba niya yung nakita ko. Pero nakatingin lang siya. Tapos Sir Neb, may sumagot sa may paanan ko. Anong sinasabi mo? Napalingon ako roon at doon nakita ko yung kapatid ko na nakaupo sa sahig at nagsiselfone. Pagtingin ko sa gilid ko, wala na yung katabi ko. Bangon agad ako at tumabi kina Mama at Papa na nasa kabilang kama. Nagising sila tapos si Mama parang nalulunod. Nawala tuloy yung takot ko at napalitan ng pag-aalala. Sabi ni Mama binabangungot daw siya. May babae raw na nakalutang sa kisame at unti-unting bumababa sa kanya. As in parang nakapatong daw sa kanya at face to face na sila, pero hindi niya makita yung muka kasi kulay itim lang. The next day bago kami natulog, nagdasal kaming lahat at parang tumalab naman dahil payapa kaming nakatulog. Tiniis lang namin yung pang third night kahit natatakot kami. Total ay huling gabi na namin yon sa hotel. Kamusta po sa mga nakikinig ng Pinoy Creepypasta? Ako nga pala si Justin. Pa-shoutout naman po kaming mga taga rito sa May Kawayan, Bulacan. May sikat na lugawan dati dito sa amin sa May Kawayan. Dinarayo talaga yon dahil napakasarap ng lugaw at goto nila. Pati nga mga hindi taga rito ay nagtsatsagang dumayo para lang makatikim ng napakasarap na lugaw at goto. Ultimo mga mayayaman na dekotse kumakain doon. Yung mga sabungero ay doon din ang takbo kapag nananalo sa derby. Sa dami ng iba pang lugawan sa lugar na yon, ay bukod tanging yun ang parating blockbuster. Hindi naman nilalangaw yung ibang lugawan, pero yung isang yun talaga ang binabalik-balikan. Kumbaga sa panahon ngayon ay yun ang diwata pares ng 90s. Ang tatay ko, nanay ko, mga tito at tita, ultimo si lolo ay nakakain at nakatikim na ng masarap na lugaw. Kaya alam nila ang lasa ng tinda roon. Sadya raw walang katulad. Ngayon ito yung nakakakilabot na part. May malapit na punerarya doon sa lugawan. At isang beses ay may mga empleyado yata ng punerarya ang kumain sa sikat na lugawan. Umorder daw ito ng lugaw na may lamang loob. At laking gulat nitong empleyado ng punerarya dahil ang laman ng lugaw ay bituka ng tao. Bilang sanay ng makakita ng patay na tao, ay alam na nito ang itsura ng lamang loob ng tao. Doon nagsimula ang chismis na kaya pala napakasarap ng lugaw roon ay dahil lamang loob ng tao ang sinasahog. Sa ibang bersyon naman ng kwento ay kumuha raw ng panibagong tauhan yung may-ari ng lugawan dahil hindi na kinakaya ang dami ng customer. Ito raw panibagong tauhan na ito ang nakatuklas na ang lamang loob pala na sinasahog sa lugaw ay nanggaling sa mga patay sa punerarya sa malapit. Nagkaroon ng investigasyon tungkol sa lugawan na yon at napatotohanan di umano na talagang lamang loob ng tao ang gamit na sahog, kaya yun naipasara. May mga nagsasabi naman na demolition job ng mga kalabang lugawan ang tungkol sa issue dahil talo nga sila ng sikat na lugawan. Ang sabi naman ni tatay, kung paninira lang ang lahat, nasaan na yung lugawan na yun ngayon? Bakit nagsara? Bakit naipasara? Maaari daw na
totoong tao ang sahog sa lugaw. Dahil hanggang sa mga oras na ito ay wala siyang mahanap na kalasa at kasing sarap ng lugaw lamang loob na sinisilbi ng lugawan na yon. Yun nga lang Sir Neb ay nakakapangilabot isipin na hinahanap-hanap pala ni tatay ang lasa ng karne ng tao. Marami naman akong kakilalang born again at okay naman sila. Naiibang breed lang yata itong si Tita Lerma dahil para sa kanya ay dapat ma-convert ang lahat ng tao sa religion nila. Kumbaga wala siyang paggalang sa paniniwala ng iba dahil ang paniniwala lang nila ang tama. Buong pamilya silang born again pero siya lang ang may ganoong mindset. Isang beses daw ay sumama sa Bible study si Tita Lerma. Ang binisita nilang bahay ay sa isang pamilyang Katoliko na nag-iisip na magpa-convert sa kanila. First time pa lang daw na sumama noon ni Tita Lerma pero pang ilang bisita na yon noong ibang miyembro. Meron daw perlas na rosaryo yung may bahay. Nakasabit yon sa may dingding. Sir Neb, palihim itong finlash doon sa kubeta noong pinamemeryenda sila. Bago sila umalis ay tsaka inamin ni Tita Lerma ang ginawa niya. Pasensya na raw pero hindi raw dapat nagpapaniwala sa mga wangis ng Diyos yung may bahay. E di syempre nagalit yung may-ari kasi bukod sa perlas yung rosaryo ay pamana pa pala. Nagkabaranggayan pa raw at pinabayaran kay Tita Lerma yung rosaryo. Nabayaran naman daw pero yung pamilya ay biglang umayaw sa pagpapakonvert. Pinagsabihan pa nga raw siya noon ng pastor nila. Nagsorry si tita pero halata raw na hindi naman taos sa puso niya. Ang sabi ng anak ni Tita Lerma na si Ate Jing, yun lang ang malaking mali na ginawa ni Tita Lerma bago ito nagsimulang managinip ng babaeng nakaputi at asul na tunik. Mahaba at kulot daw yung buhok. Pagkatapos ay lumuluha daw ito ng tuloy-tuloy habang may tangan na pigtas na rosaryo. Madalas daw yun mapanaginipan ni Tita Lerma at kung minsan ay bigla na lang itong sisigaw ng sisigaw habang nasa banyo. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas dahil daw may gumugulong na perlas sa sahig at ang tubig ay nagiging kulay pula. Biglaan yung pagkakaroon ng kung ano-anong karamdaman ni Tita Lerma na maiuugnay sa pagtanda. Pagkatapos ay para siyang nagkademensya dahil parati niyang binabanggit ang tungkol sa babaeng nakaputi at blue na tunik. Umiiyak daw ito ng tuloy-tuloy. Minsan nga raw ay parang sinusundan pa yun ng tingin ni Tita Lerma. Ang masaklap ay pataas ang tingin niya na para bang naglalakad yun sa dingding o kisame. Isang umaga ay natagpuan na lang na wala ng buhay si Tita Lerma. Nakahiga sa kama niya at nakadakot yung mga kamay sa bedsheet. Nakadilat siya at nakanganga. Naputukan daw ito ng ugat sa ulo. Pero para sa amin Sir Neb na nakakaalam ng kwento bago nagkasakit si Tita Lerma, may kinalaman yung pambabastos niya sa rosaryo sa nangyari sa kanya. Hello Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Bon. May alam akong kwento na hindi ko alam kung nakakatakot para sa inyo. Pero para sa akin Sir Neb ay nakakamangha ito. May-ari ng lugawan sa probinsya ang lolo at lola ng isang kabarkada ko. Dati yon kasi sumalangit na yung mag-asawang matanda. At yung lugawan naman nila ay wala na rin dahil nahagip ng road widening yung pwesto. Sa kwento ng kaibigan kong si Rolly, laganap daw ang mga rebelde sa probinsya nila. Isang gabi raw na nagtitinda ang lolo at lola niya ay isang grupo ng mga rebelde ang biglang nagtakbuhan sa direksyon ng lugawan. Yung ilang kumakain ay agad na nagtakbuhan
pagkakita sa mga lalaking marurumi at may dalang baril. Takot na takot sina lolo at lola na noon daw ay nasa edad 40 pa lang pareho. Pumasok sa mismong lugawan yung mga rebelde, kaya napaluhod na lang yung mag-asawa at nagmakaawa na huwag silang sasaktan, habang itong mga rebelde naman ay nagkalkal sa kusina. Isang rebelde raw ang lumapit sa mag-asawa at humingi ng pasensya. Wala naman daw masamang balak ang mga ito. Nagtatago lang din daw ang mga ito at gustong makaligtas. Nasa bundok daw sila nang gambalain ng hindi maipaliwanag na nilalang. Isang kasamahan daw ng mga ito ang napatay ng nilalang at nilantaka ng atay. Pinagbabaril daw ng mga rebelde yung nilalang, pero dalawa pang kasama nito ang biglang sumulpot at hindi tinatabla ng bala. Aswang. Walang laban ang mga bala nila sa aswang, kaya tumakbo sila sa kapatagan at yung lugawan nga nila lolo ang unang nasumpungan ng mga rebelde. Naisip kaagad ng mga ito na paniguradong may mga bawang at asin ang lugawan, kaya doon na nagtago. Yung takot daw nila lolo nagpatong-patong na. May rebelde na, may aswang pa. Tapos maya-maya nga raw ay nakarinig na sila ng mga kaluskos na may kasamang mga pagtawa ng nakakaloko. Isang rebelde raw ang biglang naghagis ng asin sa harap at nakarinig sina lolo ng malalakas na sigawan na may kasama pang tunog ng sumingaw na laman. Parang naprito raw. Hindi na tumayo mula sa pagkakaluhod sina lolo. Hinayaan na lang daw nila na gamitin ng mga rebelde yung mga sahog sa kusina laban sa aswang na umaaligid sa lugawan. Wala raw nakalapit na customer sa buong magdamag dahil ultimo ang mga yon ay nakita ang tatlong nilalang na umaaligid sa lugawan. Maliwanag na nang magpaalam yung mga rebelde kina lolo. Ang gulo raw ng pwesto, pero ligtas naman silang lahat. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay lumipat sila ng pwesto na mas malayo sa bundok dahil sa takot nila hindi sa mga rebelde kundi sa aswang. Bago mamatay ang lola Tima namin ay nagkaroon siya ng kakaibang obsesyon. Nangolekta siya ng nangolekta ng mga puon at dinisplay yon sa buong bahay. Relihiyosa si Lola, Sir Neb, pero hindi yung ganoong level na pinagmukha na niyang simbahan yung bahay. May isang puon si Lola na pinakapaborito niya. 3 feet ang taas na Mama Mary na solid na bato. Doon madalas humarap si Lola kapag nagdarasal at kinikwintas niya pa yung rosary na gamit niya doon. Isang beses ay kinausap ni Papa si Lola at sinabing bawasan nila yung mga puon kasi nga nakakatakot na. Nagalit si Lola. Sabi niya nakakatakot lang daw ang mga puon kung masamang espiritu si Papa. Pero nagkasundo rin naman sila eventually at pinatambak lahat ni Papa sa kwarto ni Lola yung mga puon. Doon naging weird ang mga ganap. Narinig na lang namin minsan na parang may kausap si Lola kasi nakikipagtawanan pa siya. Tapos kapag kinakatok namin siya ay bubuksan naman niya yung pinto, pero paaalisin din kami dahil nagdarasal daw siya. Hawak niya yung rosaryo tapos nakaharap sa pinto yung Mama Mary. Nakakatakot kasi normally ay sa kama ni Lola nakaharap yung Mama Mary. Ewan lang kung bakit every time na matatimingan namin na nagdarasal si Lola, sa pinto nakaharap yun. Imposibleng ginalaw ni Lola kasi sobrang bigat nun. Nung mahina na si Lola ay parati na lang siyang nakahiga pero lagi niyang hawak yung rosaryo niya. Sabi siya ng sabi na wag aalisin yun sa kamay niya at isama yun kapag nilibing na siya. Yun daw mga puon niya ay i-donate sa simbahan. Days bago namatay si Lola ay nakakarinig kami ng mga nagkakantahan sa kwarto niya. Mahina lang naman kaya hindi maintindihan pero sapat para marinig na may kumakanta talaga.
At hindi lang yun iisa, kundi marami talaga. Parang choir. Wala namang cellphone o radyo sa kwarto ni Lola para tumugtog. Sinunod namin lahat ng sinabi ni Lola noong mamatay siya. Pero noong nilibing na siya ay nagkatakutan kami. Dahil yung rosaryo na alam naming nakapaikot sa kamay niya ay nakasuot sa leeg noong Mama Mary. Tanungan kami ng tanungan kung sino ang nagbibiro ng hindi maganda. Pero walang umamin. Kinuha ng isa kong tito yung rosaryo at nilagay sa puntod ni Lola. Dinonate nga namin sa simbahan at mga chapel yung mga puon. Yung Mama Mary ay napunta sa isang chapel sa barangay, hindi kalayuan sa amin. Isang linggo pagkatapos noon ay nawala yung Mama Mary na yon. Ninakaw daw at hanggang ngayon ay hindi na natagpuan. Pareho sa rosary doon sa puntod ni Lola. Bigla na lang ding nawala. Ang nakakapagtaka lang, Sir Neb, ay nasa loob ng musuleo yung rosary at hindi naman gawa sa mamahaling gems. Kaya sino ang magtitrip na sumungkit noon? Hindi na rin namin nalaman. Pero may hinala kami na may kakaiba roon sa Mama Mary at sa rosaryo.